sa mga nanonood, paano kung tatanungin nila wala naman silang kapital pambili pa ng property? Mm. Huwag kayong mag-alala kasi meron ding anyaya sa inyo ang real Oo. estate industry. Siyempre kung wala ka pang kapital, why not earn on selling Mm. property? So, sir, punta naman tayo sa tanong ng madami. Paano nga ba tayo kumikita sa real estate? So, sa mga gustong magsimula, paano nga ba kikita if I want to start my own real estate business? Okay, so maraming paraan kasi para kumita tayo Mm. sa real estate. So, ang unang paraan, kung ikaw naman ay may kapital, Okay. you buy a property sa low price niya, Ah, then you sell at the high price. Ang tawag po doon is pagpi-flip. okay. So, Sir, property, question na ako sa flip, no? Kasi marami din nagtatanong sa akin. Normally, ilang percentage ang profit margin? Delivers, para may idea sorry. kayo. Kasi marami nagtatanong, Doc, ilan ba ang percent ang i-add ko? Like So, for example, sir, they spent like 1 million for the flipping. yes. So, yung pag-flip po ng property, hindi natin talaga siya ma-scale kung how many Okay. percentage. Ah, Because, for example, if you buy that around 500 pesos per square, okay. ang pag-appraise or pag-increase ng value ng property, it's a never ending kasi. Okay. Kaya hindi natin siya ma-scale. So, Ah, for example, you buy that 500 pesos per square. Iba po, no? After 1 year, 2 years, nagiging 2,500, okay. nagiging 3,500. So, it's more than 100%, 300%, 500%, or even 1,000%. So, depende. Then, the important, kung gusto nyo pong manalo sa pag-flip, of course, syempre yung location. You must also look the external factors Ah, na na makaka-affect dun sa value ng yeah, property. sabi nga ni Grant Cardone, only buy real estate with a good address. Yeah, okay. So, yun. So, that's one delivers, no? Flipping. So, aside from that, sir, ano pang pwede nilang gawin to earn? Aside from that is yung patok na patok ngayon is yung magkaroon ka ng rental business or Okay. tinatawag na paupahan. Ah, So may mga long term po dyan, meron din ng mga short term katulad ng pagpapa-staycation, mm. pagpapa-Airbnb. Oo. So marami po talagang ways para kumita sa real estate. Yeah, yeah. Oh. Siguro sa for rental, no, kung apartment, I also heard it from Grant Cardone. Medyo idol ko siya sa real estate eh. Sinusundan ko si 10X. So at least minimum of 6 units, sir. Para maramdaman mo yung kita talaga Yes. ng rental property mo. Then at the same time po, Doc Gigi, no, sa mga nanonood, paano kung tatanungin nila wala naman silang kapital pambili pa ng Mm. property? Huwag kayong mag-alala kasi meron ding anyaya sa inyo ang real Oo. estate industry. Siyempre kung wala ka pang kapital, why not earn on selling Mm. property? Okay. Kasi Doc, iyan yung ginawa ko nung umpisa, Mm. wala akong property no'n, pero nagbebenta ako ng mga properties Yes. by becoming an agent. Yes, oo, oo. Parang Airbnb. Wala namang hotel properties ang Airbnb, pero napakadami nilang pinaparent, no? Sir, isa pang question na lagi ko ring parang frequently asked questions. Ano ba yung pinaka magandang pinaparent? Apartment or office space or meron kasi ngayon sir mga uso ngayon no, private resort, no? Ano ba yung pipiliin mo para doon mo ilagay yung capital mo to earn? Okay, so unang-una sa pagpili kung gusto mong paupahan, of course siyempre yung kapasidad lang natin. Mm. So, you can start small kung talagang dream mo magkaroon ng rental property. You can buy first ng mga tinatawag na mga pre-selling na properties na kung saan mababa yung presyo niyan, Ah, na pwede mong hulugan yung down payment, then imo-mortgage mo siya kay bank. Then afterwards is ah, doon mo na kukunin yung pagbabayad sa amortization coming from the rentals. mm. Pero kung ikaw naman is meron ka namang mga pang down payment Ah, at gusto mo talagang ma-enjoy yung cash flow or maging liquid ka, of course, you buy yung mga tinatawag na ready for occupancy properties. mm. So, sa mga office space, that's how the big boys play. Of Okay. course, syempre, pag sa mga office space or commercial spaces, syempre, medyo kakailanganin mo ng pera
to establish that. Mm. Kasi ikaw yung gagawa ng isang Mm. commercial area, and pag sinabing office space and commercial space na for lease, of course, yung presyo po niyan, hindi rin biro kasi nasa isang strategic location yan or maybe nasa city. At yung mga uso ngayon, yung mga nagpaparent ng resort, Oo, sobrang dami, sir, no? Kung nakikita talagang yung isa, nagpatayo pa siya isa, paano yun, sir? everyone's dream yan kasi ang sarap nga naman mag-bakasyon. Sir, ano ba yung risk ng mga private resort? Kasi madaming gaya, siyempre gaya tayo ng gaya yan kasi nature natin mga Pilipino eh. Pag nakita natin sa Facebook, kumikita yung ganitong negosyo, so gaya tayo ng gaya. Pero di natin nakikita yung risk. Ano yung risk nun, sir? Okay, sa pagpa-private resort, actually lahat naman may risk. Kahit sa negosyo tayo, may risk. Pero nakikita ko lang risk siguro kung sa private resort is yung para bang mapapabayaan o mami-mismanage mo yung itsura ng private resort. Okay. Kasi for me, no, it's a napakagandang negosyo po niyan. Mm-mm. So, para sample, ikaw ay fully booked, Yes. tapos ikaw na lang ikabig ka ng kabig at hindi mo na nakikita na nagde-dilapidate yung property, eh yung isa sa mga risk kung hindi mo siya mamamanage. At the same time, no, Maintenance, sir, no? maintenance. Medyo high cost. Yes, high cost. Kasi syempre kung araw-araw may gumagamit yan, araw-araw din yung pagme-maintain mo. Then ang isa ko pa sa nakikitang risk dyan is yung kung hindi ka magkakaroon ng innovative marketing. Kasi sa dami, sa dami niyan na kumakalaban. Medyo mataas yung competition. Mataas yung competition. So dapat is yung kung pangarap nyo magkaroon ng resort, is yung talagang siya yung may unique or one of a kind kasi yun yung hinahanap ng mga magre-rent sa isang resort. Sir,